Mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel at yun na nga no, kanina ginanap ang press ko ng Never Say Die. Of course, unang project na David Licauca and Jillian Ward. So talagang nakita na namin ng teaser at syempre, hindi naman maikakaila na may love angle din ito. But of course, nilinaw nga ni Jillian Ward sa isang interview sa kanya ang tungkol doon. But anyway, doon yun na lang panoorin. But for now, gusto ko lang pag-reactin kayo kung ano ba sa tingin nyo. Bagay ba, may kilig ba sa pagitan nila David Licauca and Jillian Ward or masyado bang bata si Jillian Ward para kay David Licauca? Pero sabi nga sa showbiz naman, age doesn't matter for as long as nakakaarte kayong parehas na magkasama. Sometimes nga, di ba, yung mga unexpected yun yung nangyayari talagang nagkakaroon ng love team. But this time, yun na muna, nandun na muna tayo sa peg na yon. Yung kung bagay ba talaga sila at ano ba ang masasabi nyo sa bagong tandem na ito ng GMA7, David and Jillian. So, ayun na. In terms of teleserye, I think promising siya because ngayon kasi 'di ba, mas bet ng mga tao yung pag sa TV more on action talaga. May drama, may kilig, yung kumpletos, silkados. Kaya nga nagtatagal yung mga serye ni Coco Martin at yung mga iba pa. So, kahit nga yung ibang station, tinatry talaga nila yung ganon, yung may action. Kasi, yun talaga ang bumebenta. But anyways, ayan na. So, gusto ko yung mga ganap ngayon sa press ko ng GMA7 kasi nabibigyan kami ng opportunity or ng chance na makapag-video, makashoot ng maraming video. And of course, ayun na, makapag-interview after. Kasi may iba kasi na pag after the Pero kung titignan nyo, no, in terms of edad, alam naman natin kung ilang taon lang si Jillian Ward. Pero pag tinignan mo, siguro sometimes nakakaano rin kasi. Kumbaga parang like si David, sa case ni David, siguro medyo bumabata yung look niya, no? So, yan. But anyways, ang gaganda ng mga kwento nila sa isa't isa. Ito ang paandaro, meron silang ganyan, merong bus, ang Never Say Die, no? So, ayun, sorry. Ano sila? Ang ganda ng paandar. So, galing sa labas, tapos yun, napapasok sila. Kaya nakaka-excite yung mga ganyang pasabog. Ako, I just hope kasi kung sa movies kasi ngayon medyo mahina, dapat suportahan natin ang mga TV, 'di ba? Ang mga teleserye kasi syempre ano pa mangyayari kung wala katulad dito sila Direk Dominic Zapata and Direk Richard Arellano. Pag sila nagtandem, alam naman natin. Ito naman si Winwin, 'di ba? Kala mo talaga rumaram pa rin. Kala mo pageant pa rin talaga. Pero why not? Nakita mo naman, no? Aura kung aura, 'di ba? So, may solo interview din kami kay Winwin at alamin niyo na nga kung ano ba talagang plano niya, no? Kung plano pa ba talaga siyang mag-join sa beauty pageant. Of course, si Annalyn Barro, isa to sa mga pinupush din ng GMA7. So, well, medyo hindi ko siya na-interview kanina kasi ang dami artista. So, lahat yan, ako gusto ko to. Of course, ito si Rahil ay nakakaaliw din. Kaya lang, again, hindi ko siya na-interview eh. So, kasi nga ang dami nila. So, nawala na siya. Ito si Kim Jisoo. Ayan. Talagang dito na siya, no? Nagstay na siya at kumbaga huling-huli niya na yung kiliti ng mga Pinoy. So, sometimes nga pag nakakalimutan mo, kahit siya mismo mag-react, parang may pagkatagalog na siyang nagre-react. Of course, ito yung si Raymart Santiago na naikwento ko na nga kanina na pag tinignan mo, parang hindi siya nauubusan ng mga intriga na sa ayaw at sa gusto niya because of, yung kanyang ex-partner, diba? So, laging pag may sinasabi si nababanggit na naman ito. So, wala siyang, ako, ganun talaga ang plano basta naman ko ikaw nga, sabi nga, kung malinis ang intention mo at okay ka naman, wala. But anyways, eto si Raymart din, nakakatuwa, from ABS to GMA, talagang siya, nakakagawa siya ng project sa magkabilang Ang namimiss ko ka lang kay Raymart ay yung mga sitcom. Dati di ba may mga sitcom sila nila Joey Marquez, ayan. So, nakakatuwa pag pinapanood mo sila Long Mejia. Of course, the very beautiful konsehala ng Pasig, of course, si Angelo De Leon, na hindi nauubusan ng trabaho, di ba? Hindi nagpapahinga. To think na meron pa siyang career sa politics, diba? So, ayan, napanoorin niyo yung video ko rin, interview ko kay Angelo para at least makita niyo kung ano ba talaga, kung gaano ba talaga garapal ang mga ibang, ang ibang
sumusuhol, kumbaga yung ganyan, 'di ba? So, ano bang naging reaksyon niya nung may mga nagbabalak din na gawin siyang corrupt. So, ayun, nasasagutin niya yun. Nasagot yun ni Angelo sa interview ko sa kanya after the press con. Ito, and of course, si Ayen Laurel, di ba? Medyo, alam naman natin ang mga character niya. Pag kailangan ng mayaman na character, no? Parang siya yung laging naiisip. Yung ganon, di ba? So, may artista talaga na mas nabibigyan mo ng mabibigyan talaga nila ng justice pag mayaman. So, ayun, nakakatuwa naman. So, I hope parang hindi ko pa nga siya napapanood na sa mga character na mahirap. Actually, ang ganda ng damit niya kanina. So, nung nakita ko, iba din ang style niya talagang. But anyways, ayan. So, after, yan, hindi ko siya masyadong na-interview. But of course, meron din siya mga kwento tungkol sa mga trauma niya, tungkol sa mga elevator. Sa last part ng video na ito, of course, andun din yung mga questions na parang sinagot nila. So, pinagsama-sama ko na lang para at least ma-follow nyo talaga yung from start to finish. From red carpet to Konting Chika. Of course, si Richard Yap na talagang, alam mo si Richard, every time may press con, hindi siya nakakalimot magpa-raffle, be it ano man yon or what. So, eto na nga, kanina nagpa-raffle siya, nakakaaliw lang, no? Kaya lang mga nakakaaliw yung mga nananalo sa raffle. For example, David Salon, ang nanalo yung isang friend namin na kalbo, yung mga tipong ganun. But anyways, for fun, nakakaaliw lang. So, at least, sabi nga ni Richard, alam mo si Richard, ano talaga siya, sayang nga hindi siya nabibigyan ng chance, pero lagi siyang, pag may sinasabi siya, may talaga, may laman, at meron talaga siyang gustong sabihin tungkol sa mga politiko nating corrupt, yung ganon. Parang lagi siyang as always palaban. So nakakapang, gusto ko yung mga ganyang artista, laging may pagdating may opinion, pagdating ng platform, nag-express, katulad nito. My question is, a moment when walking away would have been easier but I chose to stay. Whoa! Okay, Sir Richard. You gotta go deep into the vault. Siguro in terms of profession, but this was before I became an actor. I was working in a company pero matagal na ako doon, but I wasn't very happy with what I was doing. But because of family and yung mga responsibilities, I chose to stay. So I stayed in that company for 22 years. That long before I figured out that it was time to go. Wow! So sir, you're very patient. Gandang hapon po sa ating lahat. Wow. Natawa si Miss Angelo. Thank you for this wonderful question. A rejection that changed me. Marami rin to. Especially yung mga times when you wanted to prove yourself somehow. I won't go into details now, but merong mga times talaga that rejection feels at first hurtful. It's a normal reaction, yung to feel the hurt pag nare-reject ka. But in spite of all that rejection, katulad ng pinag-uusapan namin ni Jill kanina sa bus, sabi kasi nga sa Proverbs 19:21, many are the plans of man, but it is the Lord who directs his steps. So, yung mga rejections na yun, it was really part of it for me to be where I am. And thank you. Thank you very much. Sabi nga nila, di ba, rejection, our own. Stairs na lang tayo, ganun ako. So then, to overcome my fear by really pushing yourself into the situation and by praying a lot. Kasi ang daming elevator. Diba? Dito lang pagpanik natin at may elevator. So I learned how to distract myself that way. Have you officially overcome that fear already, Miss Angelo? Close to. Close to. I'm dealing with it kasi apparently, buong pamilya ko pala may ganun. I just found out. So sabi ko, okay, so this can be, overcome naman. So the entire family, My siblings. Yeah. So alam mo yung kailangan mo labanan. Okay. Yeah. Ay, thank you. Thank you, Miss Ayen. I doubt myself, but push through anyway.
ano Ano sa'yo? I think when I doubt by myself, I always doubting by myself, am I doing good or not? But when I doubting myself, I always say, never say die. Kasi, pero I'm still learning but still anxiety, always scared, but try to overcome everything because since it's not my country and everything is always fresh and new environment, so I'm always trying to get used to that. Yeah, makita. Siyempre, yung talaga yung gulo. Thank you. Thank you so much. And for me, kailangan ipaglaban natin talaga dapat kung ano yung totoo. But at the same time, we cannot just speak and speak and speak without educating ourselves with what is truly happening. So I believe when they watch our serye, yung mata nila ma-open, ganito pala, pero kailangan ko pa rin matuto kung ano yung nangyayari sa paligid natin. So I'm so excited na ipapalabas na to. It's also very timely because kailangan natin ipaglaban kung anong totoo. So I'm excited with the cast and this is such a courageous show that I'm very proud to be part of. Thank you. From this project, I'll carry even after it ends. Siguro yung sa title na lang din itself, yung Never Say Die. Parang na kahit anumang mga challenges yung mangyari, kasi sa buhay natin talagang may maganda at hindi masyadong maganda. Pero dapat huwag ka lang sumuko, dapat mag-pray ka lang, tiwala ka lang kay God, na malalagpasan mo lahat. At syempre, never say die. Yes. Laban lang. Laban Thank lang. you. Thank you. Criticism I received before that almost broke me. Nako. But didn't. Hindi siya sa Never Say Die, but it happened a show before, siguro some shows before, ayoko na nang banggitin, pero merong isang director, a renowned director, sinabihan ako, hindi si director. Okay. Katabi mo ba naman? Kasi kabado ako, and then there was this exercise, hindi ko nagawang maayos. Sabihan ako na, alam mo kung ako yung director mo, tatanggalin na kita sa show. So I was like, nilamon ako ng lupa harap ng ibang tao. I was like, grabe yung na yun. Pero it didn't break me. I was like, never say that. So ayun, that was one criticism. Tuloy-tuloy lang. Now I'm here. Yes, sir. Yeah. Thank you. Yes, thank you, Rahia. Okay na, Derek. If I could describe my never say die moment in one turning point. Sakto. One turning point. I'm sure it's turning. Mga 1999. Ano ko yan? Parang ayaw na kaagad, di ba? 1999, wala akong kapera-pera. Nag-resign ako sa Viva. Tapos may hinuhulugan akong sasakyan. Bumili ako ng RAV4 na naalala ko pa yung hulog ko noon eh. 28,585 yung 27,585 yung binabayaran ko buwan-buwan. Pinuhulugan ko yung RAV4. Tapos umalis ako sa Viva, yun na hindi ko na lang ikakwento kung bakit. Tapos wala na akong panghulog sa sasakyan. Tapos, as in yung wala na akong pera. Hindi, siguro meron naman akong mga gismil, ganyan. Tapos sabi sa akin ng kilala ko, sumali ka doon sa contest ng Hello Kitty. Sali daw ako sa contest ng Hello Kitty, may gagawin kang parang diorama, ganun. Si Virgie Ramos may patimpalak si Virgie Ramos. Tapos yung premyo, 50,000. Ilalagay mo si Hello Kitty doon sa something, parang magagawa kang parang eksena ni Hello Kitty. Oo, tama. Makakadalawang buwan ako dun. So, gumawa ako, namuhunan ako. Meron dati kasi sa MTV, ang tawag doon, making the video, MTV. Puro behind the scenes kung paano. So, kumuha ko Hello Kitty sa taas, mini-make-upan. Tapos dito, tatlong level, pre.
Tapos yung dito, naggawa ako ng camera, ganun, kinukunan si Hello Kitty. Sa ilalim, merong maliit na TV. Gumawa ako ng music video ni Hello Kitty dun sa ibaba. Namuhunan ako ng siguro mga G's o 12,000. Nanalo ko 50,000. Manalo. Ay! Diba? Never say die moment. Yeah. Di ako nakaya. Kahit wala akong pera, 1999. O, di ba, direct? Ngayon, tuloy-tuloy yun. So, Invento ko lang yun. Hindi, joke, nangyari talaga. direct,